Good day everyone, I'm Matthew B. Garcia and we are the Group 3 and we're about to tackle and discuss to you guys the topic of the moral, religious, and character development, and included po dito yung stages of character development na madidiscuss din mamaya. And ako po ulit si Matthew B. Garcia and kasama ko po ang aking mga kagrupo na sina John Ray Gitapal, Mary Adrian Galang, Julian Harumay at Froylene Gara. And without further ado, shall begin and start with our topic's introduction. Para sa panimulang kaalaman, isang simbolo daw ng isang pagiging sibilisadong mamamayan ang pagkakaroon ng kaalaman kung ano dapat yung mga kinukonsider niya sa paggawa ng kanyang mga desisyon. Siyempre, sa pagiging sibilisado, nandiyan na din yung pagiging edukado natin. Diba? So, kaya nating evaluate yung ating mga needs, karapatan, at saka wants as a person. And by the way, sa pag-build po ng ganitong sistema, especially sa mga young adolescent na katulad ko, napapasok pa lang sa realidad or pwede nakapasok na ako sa realidad. Yan. Is, meron tayong mga magulang na may malaking ginampanan sa foundation ng ating growth. And kasama din dyan yung mga guru natin. Critical din yun. Ayun, isa sila sa mga humuhulma sa atin sa paglaki natin. Ayun po. The role of formal education. So, unang-una na nga dyan is yung pagkakaroon ng moral development as an educated person, no? So, dito, meron ako naisip. Nakalimutan ko kung saan ko siya narinig o nabasa. Pero, meron dalawang klase na edukadong tao. So, ayun, unang-una, sa pagiging edukado po kasi, alam natin yung tama at mali. Matik yan. So, dito na papasok yung dalawang variant. It's either alam mo yung tama at ginagawa mo yung tama na yun, o alam mo yung tama pero hindi mo ito ginagawa. Ngayon, dito example is yung mga nasa kongreso, nasa politika, nasa gobyerno. Sino po yung mga nasa pinaka matataas na school, mga prestigious, tulad ng mga UP, San Beda or else. Sila pa yung may mga kaso ng mga kung ano-ano pang mga krimen, mga tapa or mga korupsyon. Alam nila yung tama pero hindi nila ginagawa. Okay? So, yan. Example lang naman po. And next po is pinopromote daw nila Plato tsaka Aristotle yung pag-enhance sa moral nature ng mga kabataan by developing their intellectual abilities. So, agreed po sila doon. Tapos, additionally lang, nagsiserve pa din yung mga schools and bilang isang hulmahan ng values and moral natures para sa mga bata. No wonder why we teachers had such a high standard na din. Tama naman. And bakit nga ba sobrang taas ng standard para sa ating mga guro? Kasi syempre tayo yung role model. Kung ano yung nakikita sa atin ng mga bata, pwede nilang gayahin sa atin yan. Kapag ginagawa natin yung mga mali, isipin nila na baka ganito nga talaga to, ganyan. So, dapat maging role model tayo, maging maayos tayo sa sarili natin, maging conscious tayo sa kung ano-ano yung mga ginagawa natin kasi malaki yung impluensya natin sa kanila at malaki yung impact natin sa paghulma ng kanilang character development. So, continuation. Bali dito naman papasok yung mga current issues considering that we are a diverse community. Marami daw yung mga teachers na hindi ino-open yung mga moral and ethical topic na yan dahil na din sa political correctness. So from the word political correctness, medyo malalim siya kasi kahit naman ako nalalaliman, pero yung kahulugan niyan is yung parang itatama mo sila for you or from what the general sees. Okay, kung ano yung nakikita nyo, may political or cultural na sa tingin nyo ay tama. Kasi yun yung paniniwala nyo, yun yung tama para sa inyo. Yun yung nakikita nyo as general. Ngayon, ang tanong, gagawin mo ba? Itatama mo ba sila? Ganun. Kumaga, papakailangan mo ba? Yun yung mag-risk ka. Siyempre, kung matalino kang tao, hindi mo gagawin yun, diba? Hindi ka manggugulo ng paniniwala ng iba kasi alam mong beliefs nila yan. So, dito na nagkakaroon ng avoidance about sa topic na yan. Iniiwasan ng mga teachers na yan yung pagtatackle about sa ganyang klaseng topic kasi ayaw nilang magkaroon ng question sa kanilang mga beliefs. Ayan. So,
So, para kasing paniniwala versus paniniwala yan. Dito naman sa Pilipinas, more on respecting each other talaga tayo pagdating sa mga paniniwala ng isa't isa. Ayan po. Current status of moral development and character education. So, punta naman tayo sa edukasyon ngayon, no? So, sobrang laki daw ng issues in regards of teen aggression, drug misuse, and disobedience ng mga bata ngayon na kinakaharap ng ating mga guro. Which is totoo naman, mga pasaway, madami din talaga yon. Pero syempre, hindi na maiiwasan yon. Kaya hindi magpapatinag ang ating mga schools para gumawa ng paraan para mapanatili ang kanilang values to promote positive character development among their students. So, yun. Syempre, part niyan is yung respeto, no? Kaya gumagawa ng paraan ang mga schools at mga teachers para mapanatiling buo yung connection ng isa't isa, mapa-estudyante at teachers, kahit na merong boundary or merong huge boundary or barrier due to our cultural and religious diversity na rin. Theories of moral development. Next series is tatalakayin naman natin ang mga taong nagkaroon ng malaking ambag sa pagtuklas kung ano nga ba yung mga nakapaloob patungkol sa moral development na ito. So, nandito sina John Piaget, Lawrence Kohlberg, at Carol Gilligan. John Piaget, isa siyang Swiss psychologist na nag-develop ng moral development or human morality through questions and observations on child. So, meron daw na dalawang nakapaloob dito, which is yung heteronomous morality and autonomous morality. So, pangunahan muna natin tong heteronomous morality na ito. So, ito medyo malalim siya. So, papadaliin ko na lang. So, between the age of 4 and 7 daw, naiintindihan na nila na may mga consequences na yung mga di pagsunod sa rules. And it is a universal regulation. Kumbaga, naiintindihan nila na sa mga bagay ay may kalakip na mga consequences yan. Tulad ng mindset nila na, hala, baka paluin ako ng mama ko. Diba? Yung mga ganun. Baka pagalitan daw sila. Parang ganun. And syempre, bata pa yan, alam lang nilang may consequences. Oh, ganun. Kahit pagalitan yan, wala silang pake. Parang ganun minsan. Parang wala silang pake and di nila alam kung ano yung mga consequences na yan, specifically, na pwede mangyari. Unlike us, tayong mga adult, na may isip na talaga and that we should be responsible on our actions. Kasi alam natin kung ano yung mga consequences na pwede mangyari sa mga pinagagawa natin. Autonomous morality. So, dito naman is 10 years pataas. Dito sa phase na ito ay naiintindihan na nila na yung mga rules ay pawang gawa lamang ng mga tao din. And pwede din daw ito mapag-usapan. Ayan, alam din nila yan. Kumbaga, pwede siyang hindi fix. Ayan, pwede siyang idaan sa pakiusap or idaan sa paawa, ganun. That's right. Pero yan, ganun. So, sa mga autonomous child daw, may mas kwenta pa yung rason ng isang action kaysa sa mismo resulta nito. Example dyan is yung wala silang gaanong pake sa mga resulta, pero yung mahalaga is nakapag-explore sila. Ayun, yun yung kinahalagaan, yung process kaysa sa mismo result. Kumbaga, nag-improve naman sila kasi, parang ganun yan. So, ayun lang po yung part ko. Maraming salamat. Next reporter naman po tayo. Good day everyone, I'm the next reporter. My name is John Ray Bigitapal. So today I will discuss to you the Lawrence Kohlberg to teaching religion. So who is Lawrence Kohlberg? So Lawrence Kohlberg, one of the most well-known theories of moral development. He extended Piaget's thoughts concerning moral reasoning of children by studying adolescents. So si Lawrence Kohlberg po, isa po siya sa kilala sa pamamagitan ng theories of moral development. So, in-extend niya po yung Piaget's thoughts concerning moral reasoning. Kumbaga, nag-explore po siya, dinagdagan niya po yung when it comes to development of theories. And nag-aaral din po siya ng children by studying adolescents like child in adolescence and other developmental theories. So, Kohlberg believed that humans possess the innate ability to detect when individuals are being treated fairly. A concept he called the principle of justice. So, ano nga ba itong pinapaniwalaan ni Kohlberg? So, itong sinasabi niya na human possess the innate, ito yung prinsipyo mo. Halimbawa, gagawa ka
gagawa ka ng mali. Kahit alam mo ng mali na nasa sarili mo na is gagawin mo pa rin para sa nakakabuti. For example, halimbawa yung kaibigan mo may sakit. So, ang tanging paraan nun is kailangan niya ng pera or gamot. So, ikaw bilang kaibigan niya is kahit labag sa loob mo na halimbawa magnakaw ka kahit na alam mong mali is gagawin mo pa rin para may ligtas mo yung kaibigan mo para sa ikabubuti. Pero parang isusugal mo yung prinsipyo mo. That's why he call principle of justice or yung prinsipyo mo. The next is Carol Gilligan. So, sino nga ba si Carol Gilligan? So, Carol Gilligan pointed out Colbert's theory was biased against women. Why? Because since his subject were exclusively male adolescents. So, ano nga ba yung sinasabi ni Carol Gilligan dito? So, si Carol Gilligan, taliwas siya sa Colbert's theory. Bakit? Kasi daw bias daw ito against the women. So, si Colbert, ang parang target niya dito is yung mga male. So, si Carol Gilligan, wala siyang pinapanigan when it comes to theories. Parang yung sinasabi niya dito na sinasalungat niya si Colbert na yung theory niya is for men lang or male exclusively. So, taliwas siya dun sa theory. The next is moral development on school. Teacher must provide authentic experience for students which spur them towards developing their moral character. So, when it comes to moral development in school, kailangan daw po ng isang guro na mag-example ng mga experiences nila when it comes to teaching. Why? Because sa pamamagitan nito is nakakakuha na ng idea yung mga estudyante nila kung ano yung pinagdaanan ng teacher para magbigay motivations sa mga students or sa mga tinuturuan nila. So, napaka-effective po nito. Yung po yung sinasabi sa moral development. So, spur them towards, ibig sabihin, ipalaganap mo yung mga experiences mo sa mga tinuturuan mo. Sa next development in school is doing cooperative activities, role play, oral reflection, or service learning project. So, yan yung mga susunod na technique or development in school. Bakit? Pwede kang, as a future educator, kailangan mong maging role play sa kanila or magpa-role play para hindi boring, tapos mag-doing cooperative yung mga activities, ganun para hindi sila mainip. So, yun yung sinasabi ni Colbert ng development in school. Dapat sa loob ng classroom is hindi sila boring, kumbaga meron silang excitement, meron silang exploration, observation, ganun, brainstorming, gaya ng roleplay. Yun yung development in school. The next is religion in school. So, religion in school, faith and beliefs can help them figure out who they are and what they stand for as an individuals. So, ano nga ba tong religion in school? So, pag sinabing faith and beliefs, ito yung pananampalataya mo at pinapaniwalaan mo. So, pag nagsama yon is napakalaking tulong sa bilang estudyante na alamin kung ano ang tama or makapag-decide ng tama, kung tama at mali, parang ganun. As an individual, ito rin nagre-representa sa'yo kung paano maging isang tao. Kung wala ang religion is parang hindi ka kompleto sa iyong buhay. Parang may kulang. So, napaka-importante ng religion na to para sa isang tao na kagaya natin. The next one is teaching in religion again. So, schools can help students understanding the role of religion in our early nations. We can help students understand the role religion plays in the lives of individuals historical and currently. So, when it comes to teaching religion, dito mo nalaman na yung kung ano nga ba yung purpose mo sa life, yung dito kung walang religion is parang may kulang nga, sabi ko kanina. Tapos mapamotivate ka and kung ano yung purpose mo bilang tao. Kung may religion ka is parang ang ganang loob mo, parang masarap sa feeling. So, matutulungan natin ang estudyante sa pamamagitan ng pagturo or pagsabi sa kanila na para saan ba ang religion at sinong mga pwedeng umunod sa kabilang dito. So, lahat naman tayo is may kanya-kanyang religion. So, may kanya-kanya rin tayong paniniwala. So, dapat respect each other and dapat na alamin muna natin yung mga situations nila, ano yung mga restricted, parang ganun, spread the love, ganun, leadership.
Ganon para sa isang matatag na komunidad. Good day everyone. I am Mary Adrian Bigalang, the next reporter. Our next topic is all about the stages of moral development. Bago natin isa-isahin, ay alamin muna natin kung sino nga ba si Lawrence Kohlberg. Si Lawrence Kohlberg ay isang American psychologist at ipinanganak noong October 25, 1927 sa Bronxville, New York at namatay noong January 19, 1987 sa edad na 59 years old. Si Kohlberg ay graduated with a bachelor's degree in 1 year from the University of Chicago at kilala sa paggawa ng mga moral development at stages nito. Si Kohlberg ay nag-base or nag-focus sa Jean Piaget's moral development. Ito ang cognitive development kasi gusto malaman ni Kohlberg kung paano gumagawa ng mga desisyon ang isang tao, kung ano sa tingin natin yung tama at mali na mga gawain. Katulad sa cognitive development na may mga stages ay naniniwala rin si Kohlberg na ang moral development ng isang tao ay dumadaan sa mga stages at kaya nilagyan niya rin ito ng mga stages at levels. Next is meron tayong tinatawag na Hen's Dilemma. Ito yung ginagamit na example sa mga ethics at morality classes. Ito ang kilala na version ng dilemma ni Lawrence Kohlberg sa stages of moral development. Para mas maintindihan pa natin, ay panoorin natin tong video. Heinz's dilemma. Heinz's wife is dying because of a special kind of cancer. There's only one drug that the doctors think might save her. It is a new formula which a pharmaceutical company in the same town has recently discovered. The drug is very expensive to produce, but the company is charging 10 times the production cost. Heinz goes to everyone he knows to borrow money, but he can only collect half of what the drug costs. He tells the CEO of the company that his wife is dying and asks him to sell it for less so if he could pay at a later time. But the CEO refuses. He can make no exceptions. The research had been very expensive and the company needs to turn in a profit. What should happen next? Heinz should not steal the drug since he would be breaking the law. Heinz should steal the drug and accept any prison sentence. Heinz should steal the drug but not go to prison, as that would be unfair. Next ay ang stages of moral development.
Ang moral development ay binubuo ng 3 level. Ito ang Level 1, Pre-Conventional Morality, Level 2, Conventional Morality, at Level 3, Post-Conventional Morality. At sa bawat level na yon ay may naka-under na tig 2 stages. At para mas maintindihan pa natin, ay isa-isahin natin silang i-discuss. Una, meron tayong Level 1, Pre-Conventional Morality. Ito yung level na kung saan yung mga moral code ay galing sa mga rules and consequences na binababa ng mga higher authorities or governments. Halimbawa, kapag hindi mo sinunod yung mga batas na pinapatupad nila or galing sa kanila, ay meron kang kakaharapin na mga negative consequences. Next, meron tayong 2 stages sa Level 1, Pre-Conventional Morality. Stage 1, Obedience and Punishment. Ito yung stage na kung saan nakafocus na tayo sa magiging resulta na gagawin para hindi tayo magkaroon ng mga punishment. At pag-iisipan muna natin yung isang bagay bago natin gawin. Sabi nga nila, obeying the rules is important because it is a way to avoid punishments. We do good dahil ayaw natin na magkaroon ng mga punishment. Halimbawa, teacher ako. Tapos in-invite ako ng student ko sa kanyang birthday party. Siyempre, kailangan bago tayo pumunta ay alamin muna natin kung ano ba yung magiging flow ng event, ng celebration niya, kung sino-sino yung mga kasama, kung may co-teacher ba tayo, or yung mga students lang. And syempre, kailangan maingat pa rin tayo kasi delikado na kapag tayo ay napicturean doon, then may masamang nangyari, pwedeng matanggal yung ating license. Another example ay yung sa school. Yung isang bata ay binubugbog ng 2 niyang kaklase at nakita agad ito ng kaibigan ng binubugbog. Kaso, nahihirapan siya ngayon mag-decide if tutulungan niya ba or hindi yung kanyang kaibigan. Kasi sabi nga ng mga magkanyang magulang or mga nakakatanda ay masama raw na makipag-away. At alam niya na kapag tinulungan niya yung kaibigan niya na binubugbog, ay maaari din siyang madamay at magkaroon din siya ng mga punishment tulad ng mapagalitan, mapilayan, paglinisin ng buong campus, hindi papasukin sa school, at marami pang mga consequences. Isa pang example is yung nasa video na Hen's Dilemma. Yung lalaki or si Hens ay nahihirapan siya mag-decide if nanakawin niya ba yung gamot na kailangan para sa kanyang asawa or hindi. Pero dahil inisip niya agad kung ano ba yung magiging resulta at consequences, kat dahil doon, hindi niya nakinuha or ninakaw yung mga gamot. Kasi alam niya na kapag nahuli siya or naaktuhan siya na ginagawa yun, ay maaari siyang makulong at maparusahan. Next, stage 2 ay individualism and exchange. Galing sa word na individualism ay naniniwala sila na ang lahat ng tao ay may iba't ibang viewpoints or pananaw sa buhay. Kasi hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng viewpoints or mga pananaw sa buhay. Ito rin yung stage na kailangan ay nakafocus tayo sa makakabuti sa atin bago natin gawin yung isang bagay. Or kailangan yung makikinabang tayo dito. Ito rin yung stage na kung saan sumusunod or gumagawa tayo kasi alam natin na may kapalit or reward na tayo yung may makukuha. At yung reward na yon ay makakabuti sa atin at nakakatulong. Ang mindset dito ay gagawin natin yung isang bagay basta alam natin na gagawin din yun sa atin ng tao. Sabi nga ng iba, you scratch my back and I'll scratch yours. Halimbawa, tutulungan kita sa isang gawain kasi alam ko na may kapalit ito or tutulungan mo rin ako kapag ako naman yung nangailangan ng tulong. Isa pang halimbawa, yung sa school. 'Di ba? Sa school, yung isang bata ay binubugbog ng 2 niyang kaklase at nakita agad ito nung kaibigan nung binubugbog. Kaya hindi na nagdalawang isip yung kaibigan at agad niya itong tinulungan dun sa mga bullies.
kahit na alam niya na masasaktan siya or pwede siyang masama sa mga punishments. Kasi naniniwala siya or alam niya na kapag sa kanya naman ginawa iyon, ay tutulungan siya nung kaibigan niya na ipagtatanggol siya, ipaglalaban din siya kahit na masaktan yon or kung ano pa yung mangyari. At dito na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po. Hello everyone, my name is Juliana Rumay and ang ire-report ko po is about good interpersonal relationship. So ano nga daw po is yung good interpersonal relationship. So ito daw po is yung nagtatayo at nagtataguyod ng mas malakas na connection between two or marami pang tao, which means pumapasok po dito yung pakikisalamuhan natin and yung pakikipag-socialize po natin sa ibang tao. So for example po nito is yung mga loved ones natin, close friends, co-worker, and yung may mga social connection po yung may social connection po sa life natin. So next naman po is yung maintain the social order. So ano nga daw po yung maintain the social order? So ito daw po is yung pagpapanatili ng integridad ng sistemang panlipunan habang isinusulong ang katarungan, panlipunan at kapayapaan sa tahanan. So, ito daw din po yung nangangahulugan ng pagpapalakas ng kapayapaan sa buhay sa pamamagitan ng panlipunan na katuwiran. Sa gayon ay paghiwalay ng integridad sa social system. So, for example po is yung mga hukuman daw po ay may tungkulin upang matiyak na ang pamahalaan ay sumusunod sa batas natin and constitution. So, nagtutupad po ito ng mga pangako upang ipagtanggol ang karapatan ng mga karaniwang mamamayan natin. Tulad po ng, senior. Yun po. Pagbibigay po ng halaga sa kanila. Yun lang po. Thank you. Good day everyone. My name is Rayleigh May Gara. This level of moral development. People develop an understanding of district principle or morality. Just like the other level, this level was composed of two different stages. Ang unang stage na under ng post-conventional morality ay tinatawag na social contract and individual rights. Stage na to, nag-decide ang isang tao kung susunod ba siya sa batas o hindi. Depende sa napagkasunduan ng nakakarami. Gayon din sa mga karapatan ng bawat individual. Ang pangalawang stage na under ng post-conventional morality ay tinatawag na universal principle. Sa stage naman nito ay meron na silang sariling desisyon ang bawat individual, which is nakabase na sila sa universal principle. If sa pangkalahatang tama naman yung ginagawa niya, yung pa din yung gagawin niya kahit nalabag na yun sa batas. Tulad nga ng binanggit ko sa naunang bahagi, para kay Coleridge, hindi lahat ng tao nare-reach yung last level at last stages. Kadalasan, level 1 and 2, then stage 1 to 4. 1 to 4 lang yung nare-reach ng isang individual.